Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karbi natin, sumagot na. 750k, ayan 750,000 tip lang ni Tulfo. Ayan mga kababayan, Risa Hontiveros at Yaman sa kumpirmado na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Yan at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po kay Senator Raffy Tulfo. Nagsalita na po mga kababayan at ayon po kay Senator Raffy Tulfo, galing po sa sarili, sabi niya po, galing po sa sarili kong pera ang 750,000 na tip. Nako, grabe ang tip na ito mga kababayan . Wala akong ginamit na pondo ng gobyerno. Ayan mga kababayan, umamin na nga po matapang na nilinaw ni Senator Raffy Tulfo na ang 750,000 tip na ibinigay niya sa ilang Viva Max performers sa kanyang Christmas party ay mula sa sariling bulsa at walang kinalaman sa pondo ng gobyerno. Sa gitna ng pagtatanong at kritisismo online, iginiit ng senadora, galing po sa sarili kong pera ang 750,000 na tip. Wala akong ginamit na pondo ng gobyerno. Huwag po nating gawing issue ang personal kong pera. Ang mahalaga, hindi ko kailanman inabuso ang pera ng bayan. Ayan, nagsalita na po mga kababayan si Senator Raffy Tulfo. Ang tanong, di ba? Talaga bang sa sarili mong bulsa yun? Maglabas po kayo ng resibo. I mean, di ba? Madali lang kasi sabihin . Kahit ako nga, pwede kong sabihin, akin yun . Kung, di ba? Kung ganyang perception, ganyang context ang gusto nating paniwalaan. Pero, opisyal ka po ng gobyerno . Kaya hindi mo pwedeng kunin, no? Hindi mo pwedeng sabihin sa amin na isipin, no? Na galing yan sa pera ng bayan. Opisyal ka po kasi ng gobyerno no? Tapos ganyan ka magbigay ng tip. Tip lang yan Wala pa po yung bayad. Siguro nga mas malaki pa siguro yung tip kaysa sa bayad biruin mo kung lahat po ng opisyal ng gobyerno ay ganyan po mag-tip, di ba? Sa kanilang mga iniimbitahan, di umano mga kababayan. Kaya hindi mo talaga maiwasan. Kayo mga kababayan, ito na lang hindi na lang po ako magbibigay ng reaksyon. Kayo na lang po na mga nanonood ngayon dito po sa Pinas News Review, no? Naniniwala po ba kayo kay Senator Raffy Tulfo na itong 750,000 tip, no? Diyan sa Viva Max performer sa kanyang Christmas party. Ayan ni pisong duling. Walang nanggaling sa tax ng taong bayan. Yan ay tanong lang po natin kasi hindi rin naman natin mapipilit si Senator Raffy Tulfo na umamin kung hindi man ito totoo. Pero kung totoo ito, congratulations. Taong bayan pa rin po ang huhusga, no? Sa 750,000 na yan, taong bayan po ang huhusga. Grabe, no? Grabe pala kayaman sila. Tip lang. Isang gabi lang ito, 750,000. Okay, samantalang yung mga kababayan nating tayo mga hampas lupa. Todo tayo sa pagkayod, kumayod ng kumayod, araw-araw, trabaho ng trabaho, no? Hanggang sa pagtanda natin, hanggang sa matsugi na lang tayo. Hirap siguro tayong makakuha ng 750,000 in one day. Maliban na lang kung tatama tayo sa loto. Ay, speaking of loto, mga kababayan, speaking of loto, baka galing ito sa loto.
Di ba? Anyway, ano pong inyong opinion dyan? Gusto ko lang pong i-share yan mga kababayan. Kayo na lang pong bahala kung ano po ang inyong makokomento dyan. Samantala sa ibang balita naman mga kababayan, eto, mayor po ng Tacloban City sumigaw ng transparency para sa San Juanico Bridge Rehab. Kasi mga kababayan, sabi po ni Mayor Romualdez, mula po 800 million para po sa rehabilitation, naging 7 billion. Nako po yan na mga kababayan mula 800 million naging 7 billion. Mayor Romualdez nais ng transparency sa San Juanico Bridge Rehab. Aba. Mukhang bakit hindi ka ba wala bang wala bang proposal yan, Mayor? Wala po ba, hindi ba kayo sinabihan na 7 billion na pala ang budget dyan? Nako po. 7 billion pintura lang. Sabi po dito ni Ramil Minding Ideal. 7 billion budget, pintura lang, binago. Tapos ang ingay sa CCTV ni Inday Sara na 20 million daw mahigit. Dami talagang tumaba ang bulsa sa panahon ni BBM. Aray ko po. Pininturahan lang ba? Yung rehabilitation, pininturahan lang daw 7 billion na pintura ba? Marami-rami yan Aray ko po. Pero malaki yan. Baka babaguhin nga talaga nila. 7 billion ba? 7 billion, malaking pera po yan. Mapunta lang dyan ang 5 billion, may 2 billion pa sila. Diba? At least billion. Hindi pwedeng pag-usapan kasi billion Pero kung naging millions lang yan, gaya ng confidential fund ni BP Sara, tapos itong sinasabi nilang 200 million na CCTV ni BP Sara, diba? Pinag-uusapan kasi million. Ang San Juanico Bridge, hindi pinag-uusapan kasi 7 billion mga kaubayan. Billion po ang pinag-uusapan ng anong nangyari sa mainstream media natin. No? Sa bagay, sa millions kasi, baka maliit yung bigayan or hindi talaga sila binibigyan itong mga mainstream media. Kaya tinitira. Baka dito po sa 7 billion mga kaubayan, itong mainstream media ay busog na busog. Kaya hindi po nila maisiwalat itong sinasabi ngayon ni Mayor Romualdez, di ba? Aray ko po. Alright mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan, reaksyon, komento, i-comment nyo na lang mga kababayan. Samantala, eto naman, ang ganda ng ngiti ni Llamas mga kababayan. Pero eto po ang balita, nako po, Hontiveros itinangging naging jowa. Naging jowa si Llamas. Mariing pinabulaanan ni Risa Hontiveros ang matagal nang kumakalat na intrigang nagkaroon umano siya ng relasyon kay Ronald Llamas. Ayan mga kaubayan. Doon po sa mga nakakakilala sa dalawang ito. Kasi sabi po sa interview ay mahigit na po silang 30 years na magkakilala. Diba? Ni Llamas. Grabing pagkakaibigan ito mga kaubayan. Till death do us part na yata itong pagkakaibigan nyo nila Llamas 30 years. Baka mas kilala nyo pang isa't isa kaysa sa mga asawa ninyo kung meron man. Diba? Well anyway, mukhang napalitan yata ng industry. Nagpalit na ba ng industriya si Risa Hontiveros? Kasi akala ko kasi nasa politika siya, mukhang nasa showbiz na. Showbiz na ba ang papasukin ni PhilHealth Queen, mga kaubayan? Mag-aartista na ba at jowa-jowa na ang pinag-uusapan? Nako po. Ano ang masasabi nyo dyan mga kaubayan? Samantala si Llamas naman, binira naman si ang mga Duterte, no? Diba? Mahilig to si Llamas, no? Sabi po dito ni Ronald Llamas, mga kaubayan, ngayon po ito, no, ay kahapon po ito. Sabi po ni Llamas,
sinusubukan nilang mag-ikot around the world. Dahil dati kasi, yung strong point nila OFW, ngayon hindi na masyado. Nako, mali ka ng pagkakaanalisa, no? Ronald Llamas, umina ang OFW support sa mga Duterte. Ayon po yan kay Ronald Llamas. Pero eto mali ka siguro ng pagkakaanalisa. Naglilibot po sila sa iba't ibang bansa mga kabayan kasi marami po ang ating mga kabayan ang nangangailangan ng tulong at hindi naman naaaksyonan ng administrasyon. Diba? Well anyway, wala akong karapatan para magsalita ng ganyan pero kayo na lang po mga karibin natin, kayong mga OFW na nanonood ngayon dito po sa ating channel, no? O, kayo pong mga OFW, bakit ba naglilibot ang mga Duterte sa iba't ibang panig ng mundo? Na may mga OFW mga kabayan. Bakit kaya? Ang masasabi ko lang dyan, mga karibin natin, dahil wala namang ginagawa ang presidente para sa mga OFW. Di dapat lang na sila na lang. Kasi may tungkulin din naman si Vice President Sara Duterte, no? Sa ating mga kababayan na mga OFW. Diba? Ano po ba ang ginawa ni President Bongbong Marcos Jr. or ng administrasyong ito para mapaganda ang buhay, para mapaganda ang kalagayan, no, ng ating mga OFW? Sige nga, kayo na lang po ang magkomento mga kababayan, kayo pong mga OFW kasi mas kayo po ang nakakaintindi, no, kung bakit nila to ginagawa. No, wag po tayong makinig dito kay Llamas. Certified dilawan po ito. Jowa nga raw ni Risa Hontiveros ito, no? Anyway, ano po inyong masasabi dyan mga kababayan? Eto, pasadahan na po natin ang video ito. Nako, eto naman mga kababayan, nasampulan Inday Sara. Buying isusunod na. Nako, si Trillanes nasampulan. Eto, pakinggan po natin to mga kababayan. Bigyan po natin ng reaksyon. Yan ang ginagawa nyo ngayon kay BP Sara Duterte. Huwag kasi kayo magpabulag kay Trillanes. Ngayon mula noon pa. Mahina ang kukote niyan. Hindi wala akong biro. Mahina po ang kukote niyan. Kaya wag ko kayo nagpapaniwala ho dyan. Ito panoorin nyo. Siya ho may pakana nitong may pakana. Siya ho na naman yung sinasabi niya may plunder eh. Ito. Pasok. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ng mga Duterte na si Antonio Trillanes. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na magbubula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanomalya umanong confidential funds ng bise at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes posibleng mapunyag gayong linggo ang mga nakaw-ubanong yaman ni VP Sara. Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ayan, kitang-kita nyo, Bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ito, yung taong laging galit sa mga Duterte, dahil alam naman po natin na siya ay, sabi nga ni Pangulong Duterte, tinanggihan nung siya ay nag-a-apply bilang Vice President niya nung 2016 election. So sa madaling bitter na bitter to. At ang gustong palabasin nito ay siya yung nagre-reveal ng mga corruption. Pero never nagsalita ito ng flood control project. Wala ho ito. Naglaho siya. Yung sa issue ng flood control project, naglaho siya. Kung talagang concern siya sa bilyong-bilyong corruption, bakit hindi siya nagsalita doon? Doon, hindi lang bilyon, trilyon nga, sabi nung isang commissioner ng ICI. Trilyon nga yun, ninakaw doon eh. Dito, bilyon-bilyon, pero concern na concern siya. Ganyan nung si Trillanes. At alam naman po natin, si Trillanes din, ang naglabas noong BPI account di umano ni Pangulong Duterte, na eventually,
napatunayan ng abogado ni Pangulong Duterte na si Sal Panelo na peke yung mga account na yon, di ba? At ang akala niya, maniniwala ang tao kasi alam nyo ginawa niya, last minute niya. Last 2 minutes actually, doon nataranta ang campaign team ni Pangulong Duterte kasi last 2 minutes, nagpakalat ng fake news si Trillanes. Ito talagang operator ng fake news eh. Nagpakalat po siya ng fake news, sabi niya, ganito, wala nang time para sumagot. Buti na lang nakausap ni Sal Panelo ang BPI. Kasi yun yung BPI account eh. At last minute nahabol na ilabas sa taong bayan na peke ang bank account na sinasabi ni Trillanes. At take note, ladies and gentlemen, hindi lumabas sa media yan. Buti na lang nandun ang SMNI noon at ang naglabas niyan, yung SMNI. At the same time, nasa social media, so kumalat sa social media. Ganong kalupit po yun. Munti ka nilang manipulahin lahat ng katotohanan and yet lumabas pa rin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, ito na namang style ni Trillanes. Ayaw niya pang sabihin na siya. Ang sinasabi niya yung keso mga church people daw ang magsasampa ng plunder. Bakit ba? Ano bang meron dito sa plunder? Kasi pag ito nahatulan na guilty ng Sandigang Bayan o yung korte na didinig sa kaso na to, ay maaari pong sabihin nila na hindi na pwedeng tumakbo si Vice President. Matatanggal siya sa posisyon at ewan ko kung matatanggal siya sa posisyon na kasi ang alam ko impeachment lang makakatanggal sa kanya. Pero yung guilty na maaaring hindi na po siya makakatakbo bilang Vice President kung sakasakali. Pero alam niyo, hindi naman po atat na atat si VP Sara Duterte. May balita nga kami. Ayaw niya talagang tumakbo ng 2028. Sabi niya, tatapusin na lang niya talaga yung term niya, tapos ayaw niya. Alam naman po natin si VP Sara Duterte, pagka nagsalita yan, hindi yan yung buladas eh. Pag sinabi niya, sinabi niya. Pero alam mo, I think, destiny is destiny. Ganun din naman po mga kababayan si Pangulong Duterte, 'di ba? Kung maaalala nyo, 'di ba? Ayaw niya rin naman pong maging presidente. Ha? Pero dahil po sa sinasabi kanina ni Sir Banat Bay na destiny, no? Talagang kung Duterte po ang magiging pangulo, wala tayong magagawa. Whether you like it or not, no? Tayong mga DDS, no? Tayo pong mga Duterte supporter, pag sinabi po ni VP Sara na ayaw niya, wala rin naman tayong magagawa. Pero, kapag ang destiny na ang magsalita, ang gumawa ng paraan, for her to be the president, kahit anong ayaw natin, siya pa rin ang magiging presidente. Diba? Kahit anong tutol na mga hinayutak na mga ito mga kaubayan, lalong-lalo na ito si Trilling, no? Kahit anong gawin nila, Reza Hontiveros, Rafi Tulfo, lahat na po ng mga gustong kumalaban kay President, anong President? Vice President niya? Hindi, baka nga destiny ito, di ba? Ngayon pa lang, tinatawag na natin presidente eh. Kayo ba, payag ba kayong tawaging president Sara Duterte na? Diba? Para sa akin, mas maganda nga yun para masanay na tayo ngayon pa lang, di ba? Well, anyway mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment ko na lang po. Ayan, maraming salamat po.